Magandang araw sa inyo mga kaberks. Chris Cusinero nga pala. Buhay tatay ko nga pala dito sa Canada. Maaga na naman ako nagising ngayon dahil ihatid ko na naman si Angelo sa trabaho niya. Kapag wala akong pasok sa store, hinahatid ko siya at sinusundo ko rin siya pagkagaling niya sa trabaho. Kung hinahanap niyo nasaan si Angelo, nandoon na siya ngayon sa CR at naliligo. Mas maaga siya nagigising sa akin para kumain kasi maliligo pa nga siya. Late na nga rin akong gumising ngayon pero mag-aalmusal muna ako bago ko siya ihatid. Magtimpla muna tayo ng kape dahil hanggang ngayon ay inaantok pa rin ako. Kita niyo naman sa tulis ng nguso ko para akong puyat na matching. May nagbigay nga pala sa atin ng pandesal, so maraming salamat nga pala kay Bukaya. Masarap tong pandesal na to kung may palaman. Teka, ano bang dapat na palaman natin dito? Peanut butter ba itong lalagay ko o itong fruit jam? Siguro ito na lang isa sa mga fruit jam natin. Ito na lang kukunin ko. Masarap to eh. Uulitin ko nga pala, maraming pong salamat Ma'am Kay dito sa masarap na pandesal na ginawa mo. Homemade daw to. Siya nga raw mismo may gawa. At saka nga pala, meron daw siyang page. Ito yung Tootsie Buns. Pero hindi ko makita kung bakit wala pa. Siguro ginagawa pa lang. Ito nga pala yung simpleng buhay ko dito sa Canada mga kaberks. Kapag kasi sinishare ko yung buhay ko sa inyo, lagi na lang sinasabi ng iba, nagpapaawa ka lagi sa video mo. Kahit na ang totoo naman, kaya ako ginagawa itong mga video na to dahil gusto kong inform kayong lahat kung anong buhay meron ako dito. Hindi ko kailangan na mag-sugarcoat para sabihin sa inyo na bagong sasakyan, na magandang bahay. Ito yung kaya ko, ito yung afford ko dito sa Canada, ito yung buhay ko sa Canada, period. Wala nga ako tinatago sa inyo. Transparent nga buong buhay ko sa inyo. Tatlo lang naman ang hindi ko sinishare sa social media. Love life ko, income ko, at saka yung future plan ko. Yun lang, wala nang iba. Lahat, yun sinishare ko na nga sa inyong lahat. Pati pag-utot ko, gusto nyo, i-share ko na rin. Trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay. Pag day off, maglilinis dito sa bahay, maghahatid sundo kay Angelo, magluluto, magbablog, maghapon na mag-e-edit. Yun yung buhay ko dito sa Canada. Actually, yun yung buhay namin ni Angelo dito sa Canada. Napakaswerte na nga pagkasabay kami ng day off. Yun talaga yung time namin para mag-bonding. Kaya madalas, nag-out of town kami. Minsan, paulit-ulit na lang pagpunta namin sa Banff. Yun naman talaga ang pinakamagandang lugar dito malapit sa Calgary. More than 1 hour drive, nandoon ka na. Northeast, Southwest, lahat dito palibot ng Calgary. Naikot ko na, na-share ko na sa inyong lahat, na-explore na natin. Kung hindi nyo pa napanood yung mga video natin doon, nandoon sa kabila, nandoon sa channel natin. Hindi ko na babanggitin dito. Ayaw kasi ni Facebook na binabanggit yung kabilang channel. Alam nyo na kung saan yun. Naghilamos na nga ako at nagpalit ng damit bago ko ihatid yung anak ko sa trabaho niya. Nakapaligo na nga yung anak ko at mabango na naman ulit bago sumabak sa maghapong pagtatrabaho. Pagkahatid ko nga kay Angelo sa trabaho niya, pagka-drop off ko, dumiretso man ako sa bilihan ng karne dito sa Northeast. Kung mapapansin nyo dito ako madalas talaga bumili ng karne kasi nga mas mura dito kaysa ibang Asian store. Kita nyo naman mga kaberks, ang dami kong biniling karne ngayong araw. May pork belly, pinaslice ko na nga yan. Tapos may iba pang meat dito, may giniling pa nga rin. Dumaan nga rin pala ako sa superstore para bumili ng gulay pero hindi ko na na-i-vlog dahil nagmamadali talaga ako umuwi. Dahil pag uwi ko ng bahay, marami pa akong gagawin. Magluluto pa ako. Nagluto nga pala ako ng pork adobo. Tama-tama to para sa mga ilang araw at baon namin sa trabaho. Tapos dito sa kabila naman, nagluto naman ako ng buto-buto sinigang. Tikman nga ulit natin. Nako, panalo na naman ng asim. Mamaya, pag uwi naman ng ka-housemate natin dito sa basement, ite-text ko yun, tatanungin ko kung gusto niya ng sabaw. Hindi nyo kasi naitatanong, napakahilig na niya ngayong kumain ng sinigang. Pag sinabi ko na gusto mo ng sinigang, naka-yes ka agad yun. Magtatapon nga lang pala ako ng basura saglit. Tapos, pagdaan ko dito, papasok ng bahay, nakita ko na naman tong punong to. Dito kasi sa puno na to nakatira yung squirrel na palagi na lang naghuhukay ng mga tinatanim ko mga halaman Wawalisan ko nga lang pala tong buong bahay dahil mamaya imamap ko naman to. Kita nyo yung mga gamit namin dito sa bahay. Lahat yan, mga pino-fold. Yung lamesa, yung mga upuan, pati na nga yung mga plastic shelves. Nakita mo yung mga nakapatong dyan? Naku, lahat yan, pino-fold lang. Paano? Ayoko magbuhat ng mabigat pagka lumipat kami ng bahay ni Angelo. Gusto ko kagaya lang yan. Pag tupi mo, pwede mo nang buhatin ka agad. Magaan pa. Ilang taon na nga ba ako nandito sa Canada? Almost 20 years na. At sa almost 20 years na yon, baka 20 times na nga rin ako lumipat ng bahay. Noong unang dating ko rito, pagka nagrent ako ng bahay, gusto ko may sofa, gusto ko may bed, may mga ganitong klase ng table. Bandang huli, ako rin pala yung mahihirapan kasi nung lumipat ako sa Norman Wells, lahat yun pinamigay ko at hirap na hirap ako i-dispose. Kasi nga, walang gustong bumili ng mga gamit ko.
Tapos pinamigay ko sa mga kaibigan ko, wala ring may gusto. Saan mo pa nga naman isisiksik sa bahay nila yung mga gamit na yan? So talagang nahirapan kami ng mga panahon na yon. Kailangan mo pang magbayad para sa mga magtatapon sa basurahan ng mga gamit mo. Kaya nga magmula noon, naging aral na yon para sa akin. Hindi ako bibili ng mga mamahaling gamit, mga mabibigat na gamit kung wala ko sariling bahay. Basta ko anong mga gamit na pwede namin gamitin dito sa loob ng bahay, kahit napipitsugin yung mga yan, okay na yan. Hindi ko talaga kailangan ng mga mamahaling gamit para lang magpa-impress sa inyong lahat. Okay na ako sa simpleng pamumuhay ko dito sa Canada. Yung importante lang naman talaga, may maayos kang trabaho, tapos nababayaran mo lahat ng mga bills mo, kumakain ka, kahit papaano, nag-iipon ka ng konti, di ba? Panalo na yon. Napahaba pala yung kwento ko sa inyo mga ka-Berks. Susunduin ko na pala yung anak ko ng oras na. O sige na mga ka-Berks, magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-Berks. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang tiyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-Berks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin. Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya.